Kung siya po yung Assemblies of God pa, magkasama po kami at wala po kami ibang dating ginagawa, kundi magkantahan. Maganda po boses nito eh. Amen. Di na ako nahawa sa boses po nito, kaya pagpasensya niyo po yung aming boses, ang aking boses. Amen. Of course, amen. I-welcome po natin ang aking kaibigan, Pastor Alan. Yes po ng Ulinaw, Pastor Alan po. Amen. Okay, so salamat Pastor sa pagpunta mo dito. Yes, Pastor po, okay, siyempre si Kuya Jojo, Pastor Jojo. Welcome po natin si Kuya Jojo. Okay, so salamat sa Panginoon at nakasama po natin siya. Of course, welcome po natin mga kapatid. Of course, yung kasama po ni Pastor Sam, kanyang anak, at saka si Pastora, welcome po sa gawain po ng Panginoon sa anniversary po ng church. Amen. Okay, welcome din po natin mga kapatid. Yung kasama po ni Sister Dolor, yan po. Sabi po si ate. Tagal ako tayo kasama ulit. Amen. Welcome po sa gawain po ng ating Diyos at nakibahagi po kayo sa aming pong 14 years na anniversary. Amen. Of course, welcome din po natin yung kasama po ni Israel, yung aking anak. Yan po. Kaya isa din po natin mag-anak. Okay, so salamat po sa pag-welcome po. So sa lahat po ng ating mga kapatid, sa lahat po ng ating mga bisita, sa oras po nito ay akin po kayong welcome at ating pong palakpakan ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Amen. Amen. Thank you, Lord. Okay, so bago po tayo dumako sa ating pong special number ay nais ko po na mag-share about sa history po ng church po na ito, kung paano po ba nagsimula yung gawain po dito sa Diliman. Okay, ako po ay taga-Baliwag, hindi ko po ini-expect na ako po ay magagawin ho dito sa Diliman. Dahil po, ang mission ko po ay actually sa Baliwag. Noong mga panahon po na yon ay nagpayunin po ako sa Baliwag. Sa simula talaga, nagsisimula po ako, maraming na rin po ako naakay, mga 10 hanggang 20 po yung naakay ko po sa Baliwag. Then meron po kayong tahanan sa Baliwag. Doon po kami nagsi-church every Sunday. Kaya lang hindi ho nagtagal, mga ilang buwan lang po, huminto po yun. So hindi po ako huminto sa pagnanais na mag-misyon. At talaga yung heart ko talaga mga kapatid ay gusto ko talaga makapag-share talaga ng salita ng Diyos. Yung talaga yung heart ko. And then, yun talaga yung mission ko sa buhay na kung saan ay gusto ko talagang makapagbahagi ng salita ng Diyos. At marami pong mga tao ang makakilala sa ating Panginoon. And then, hanggang sa hindi ko po i-expect na dito po pala ako mapapadpad. Pagdating ko po dito mga kapatid, disimpan po yung aking heart. Talagang gusto ko talaga na makapag-win ng mga kaluluwa, ng mga tao na nilapit ko sa Panginoon. Kung kaya ginawa ko po ay napasimula po kami dyan po sa tahanan po namin. Dyan po sa bahay po namin, dyan po nagsimula yung church po na yan. At naabot po yung pastoryon. Alam niyo ba yung church po na yan sa bahay ko po? Inabot po yan ng 13 years. Amen. Inabot po yung 13 years yun na talagang mahirap. Noong mga panahon kasi nag-iisa na po ako. Napakahirap po talaga magtayo ng church at magkaroon talaga ng gawain ng Panginoon. Kasi itong lugar po na ito mga kapatid ay kumpang po ito eh. So halos umakang po dito sa church po dati ay mga kapitbahay ko lang. And then sa hangat po talaga na sila po ay mawin, talagang binabahay-bahay ko sila. And then may mga pagkakataon talaga na binabible study ko sila. At itong mga panahon na yun ay halos lahat ng mga kapitbahay ko po ay naka-attend sa church. Amen. Pati po yung mga kabataan ng araw, ngayon po yung mga asawa na sila ngayon. So, and then, nung mga panahon po na yun, talagang mahirap talaga yung gano'ng sitwasyon ng buhay. Hanggang sa dumating sa time na itong lugar na ito po ay dati sa kapatid ko. And then, dito ako nagtayo ng church building. Sabi ko, para maganda dito. Of course, mga kapatid, 14 years ago, nakilala ko si Pastor Ren, yan, ating pong senior. Noong unang panahon, ay, noong una po pinatayo ko yung church dito, nagsusulisit ako nung, sinusulisit ko yung church eh. Magtatayo, ang lakas ng loob ko, magtatayo kami ng church, and then magsusulisit kami. Isa ko si Pastor Ren na hiningan ko, noong mga panahon na yun. Hindi ko ini-expect
na magkakasama ko pala kami. Hanggang sa talagang nag-pray yun. Hanggang nung simula ay tinayo po ng church. Noong una sabi ko nga, kinukwento ko sa kanya, noong unang ginawa yung church na ito po ay hindi po kalaki. Tapos hanggang dito lang ho yan. Tapos puro sawani ho yan. Sawani lang ho. Napakaganda ho ng church na ito at napaka-cute. Maaliwalas, talagang mahangin talaga. Maganda. Pero after 14 years mga kapatid, parang natanda na rin. Amen. So talagang ganun ang buhay. So pero still mga kapatid, sabi nga ni Pastor kanina, ang importante dyan yung tao sa loob, no, ang talagang binabago ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, sa indalawran ng aming pong pagpapastor po sa lugar na ito ay marami pong mga pagsubok yung dumaan. There was a time talaga na nadi-discourage din po ako, nahihirapan din po ako. Kasi kahit talagang yung mga pastor, there was a time talaga na hindi ko lubos maisip na may mga pagkakataon gusto ko na rin isara. Naiisip ko yun gusto ko na rin isara yung church. Kasi bukod sa financially capacity talaga na paksak talaga na hindi talaga pwedeng bumuhay ng isang pastor, gusto ko na rin sumuko at gusto ko na rin maghahanap buhay ng mga panahon na yun. Pero still yung hearted, kapag talagang tinawag ka ng Diyos, nakita ko mga kapatid, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Kaya sa 14 years ng pagkakaroon ko ng anniversary ko ng church nito, until now, nakita ko yung kabutihan ko ng ating Panginoon. And then, sa loob po ng 14 years ay nagkabunga naman ng gawain ng Panginoon. Very familiar na kasi ako dito mga kapatid. Siyempre naman, taga rito po ako. At the same time ay kilala ako ng mga kapitbahay ko at kilala ako ng mga taga rito. Even yung aming kapitana ay kilala po ako. At hirap na po mga kapatid dahil talagang marami akong gustong i-share sa inyo mga kapatid na nararamdaman ko talaga yung hirap na nag-iisa ka lang, no, sa isang gawain ng Panginoon. And then, pag talagang gusto ko talaga na meron akong katuwa. No? Gusto ko, kaya lang hindi dumarating no? Hindi dumarating siya na talagang gusto ko sa maging kapalakasan. Gusto ko sa makasama sa ministry. Ginawa ko naman lahat. Nag-disciple ako, nagpe-pray ako, nagsishare ako, nagtuturo ako. Lahat ginawa ko na. Lahat ng aspeto, lahat ng gawain. Talagang nag-follow up ako, nag-Bible study ako, lumabas ako, nag-share ako ng Word of God. Pero nandun pa rin mga kapatid, yung mahirap talaga. Pero mga kapatid, ang positive na nakita ko ay sa kabila po ng lahat, ng ating pong gawain ng paglilingkod sa Panginoon ay nakita ko yung biyaya ng Diyos. Nakita ko yung grasya, yung biyaya ng Panginoon sa buhay ko na sa kabila na may mga pagkakataon na discouraged din po ako, na panghinaan po ako ng loob, ay pinapalakas ako ng Diyos. At ini-encourage ako na manatili na maglingkod at gawin ang bagay na kalooban ng ating Diyos. Amen. Amen. So, lagi ko sinasabi mga kapatid na dito ako nagsimula since bata pa po ako. Hanggang ngayon, ang heart ko, wala akong ibang hangad, wala po akong ibang nais, wala po akong ibang motibo sa heart ko. No? Ako ay makapag-akay talaga ng mga kaluluwa para sa Panginoon. At the same time mga kapatid, sa mga Kristiyano na makasama ko dito, ang panalangin ko sa Diyos, sa inyong lahat na ating mga kapatiran, na mga membro po ng JCSF Diliman, ang panalangin ko sa Diyos ay tumating sa punto na tumayo kayo at magpagamit kayo sa Panginoon. Kasi hindi ko ito kakayanin ng isa. Ang dami pong mga kaluluwa dyan, ang dami pong mga taong mapapahamak at pag di po sila kakilala sa Panginoon. Amen? Kaya kung ako lang ang iisipin nyo na kaya na ni Pastor Alex yun, nagkakamali talaga kayo doon. Hindi ko ito kakayanin sa hirap po talaga ng sitwasyon ng aking pong buhay. Kasi at the same time, naghahanap buhay po ako para hindi po ako maging pabigat dito sa church
Kaya ginagawa ko kahit mahirap, kahit hindi ko, talagang hindi ko matanggihan, talagang kinakailangan talaga, ay gagawin ko para sa Panginoon. Ang importante lang mga kapatid, mapanatili yung gawain ng Panginoon hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Kaya sa loob ng 14 years, mga kapatid, ng anniversary for just na ito, ang unang-una ko pong pinagpapasalamat sa Panginoon ay yung ginagawa ng Diyos sa buhay ko. At hindi niya ako pinabayaan, hindi niya ako iniwanan. Still, yung aking mga prayers ay pinakikinggan ng Diyos. Amen. Kaya po, sa loob ng 14 years mga kapatid, nakita ko yung kabutihan ng ating Panginoon. Kaya po, ating po palakpakan natin Diyos. Amen. Amen. So, yung palakpak, malakas na palakpak sa ating Panginoon. Amen. Okay, so bago tayo mga kapatid, dumako sa pakikinig ng salita ng Diyos, nais ko na tayong magkaroon ng offering sa umagang ito, sa hapon ito. Niyanta po natin ating kaloob sa Panginoon at tayo pa muna ni Pastor Jojo sa ating pong pananalangin, sa ating pong pagkakaloob sa ating Panginoon.